Congressman ng Distrito 4, kung si Joel J. TV Villanueva. At sa mga taga-ataw ng mga ginagahan namin taga Distrito 4, kapiling na po namin Vice Mayor G. Atienza, Alijarme Isko Moreno Camanoso. Pero broke pa rin. This hard time ng daw hawin. Pwede mo naman kunin. Wala kang gusto kasi nagaging paraan. Pag di ka kinabahan. Sige ko pero di ba sa chicks. It's not good to be out on the six. Feeling the romance. Pwede kiba. Hindi talaga para di ako mamili. Pwede kisorento. Hindi ko burles. Galing sa baba pero ako'y umalis. Isang taas, kahit doon yung medyo lumiit. Hindi po namin na mahal namin taga Distrito 4, palakpakan po natin Vice Mayor G. Atienza at Yorme Isko Moreno Camanoso. Ang susunod naman po natin tagapagsalita ay nagtapos ng Political Science major in Governance sa Paaralang de La Salle University. Ang anak ng ating dating alkalde at kongresista Lito Atienza, isang news anchor at journalist at isa ring artista. Ang hinubog ni Mayor Lito Atienza para ipagpatuloy ang Buhay ng Maynila programs. Ang magiging katuwang ng ating butihing Yorme Isko Moreno Camanoso sa muling pagbalik ng kinang at glorya ng ating minamahal na lungsod. Ang bagong liwanag ng Maynila, palakpakan po natin ang ating Yorme's Choice, ang magiging Vice Mayor G. Atienza. Kamusta po kayo? Para lang kayo nanonood ng sine ngayong hapon, tama po ba? May humihilik na ba dyan? Meron po. Napaka-komportable po dito. Ako po si G. Atienza, ang busong anak ng dating buting Mayor Lito Atienza. Ako din po ang direktora ng kababaihan ng Maynila, ang isang grupong ginawa ng aking mga magulang 40 years ago. At kagaya ng aking kapatid na si Kuya Kim. Kilala niyo yan? Kamukha ko ba yun? Yes, no. Yay! Kagaya po na aking kapatid na si Kuya Kim, ako rin po ay nasa telebisyon bilang isang broadcast journalist. Yan po ang aking naging buhay for 7 years. Ngunit, sa totoo lang po, ang aking pangarap simula nung bata ko po ako ay maging isang misyonaryo. Ngunit hindi po yan na isang katuparan. Kaya ginawa ko, dinala ko na lang ang puso ng misyonaryo kung saan man akong karera dinala ng Panginoon. Bilang isang broadcast journalist, ang trabaho ko po ay pumunta sa laylayan ng lipunan dito sa ating bansa para kunin ang kwento ng ating mga kapatid na napag-iwanan sa laylayan ng lipunan. Alam nyo, sa totoo lang po, pag-ikot ko sa 6 na distrito dito sa Maynila, sa bawat barangay, meron rin po tayong mga kapatid na may mga hinaing na hindi natin papakinggan ng gobyerno. Bilang isang broadcast journalist, ang trabaho ko ay isigaw ang mensahe ng ating mga kapatid na ngayon ay umiiyak. Pero, sa totoo lang, kahit ano pala ang iiyak natin, kahit anong sigaw ng ating puso para sa pagbabago. Kung ang gobyerno hindi marunong makinig sa tao, ika nga niyon nga pa rin tayong lahat. Alam ko yung pakiramdam ng frustration na minsan simple lamang na bagay ang hinihingi nyo mula sa gobyerno, ngunit hindi ito mabigyan ng tuon. Kaya nung ako'y tinanong ni Yorme Isko Moreno Camanoso na kanyang maging katambal, sa totoo lang po, inisip ko ng maigi. Unang-una, pareho ba kaming pinaglalaban? Dahil alam ko naniniwala
naniniwala ako sa kanya, naniniwala ako na isa siya sa pinakamagaling na mayor na nangyari dito sa ating lungsod. Pero tinignan ko, ipaglalaban kita, pero titignan ko ang iyong mga nagawa noon at nakita ko, District 4, nahanap ko po ang soulmate ko sa public service. Bakit? Dahil lahat ng advocacy ang pinaglaban ko nung ako ay isang broadcast journalist, ginawa na pala niya nung siya ay mayor ng Maynila. Pero bago yun, alam mo ano ang tawag niyo sa aking ama? Bulak-tulakin po ba? Kala nyo hindi? Hindi ko alam. Dahil minsan pag naglalakad ako sa barangay, magpupulungan ng magkapitbahay, akala nila hindi ko alam na ako ang tinutukoy nila. Opo. Ang tatay ko mahilig sa bulaklak. At si Chia Tienza ang bunsong anak po niya na pang-anim. At alam ng mga kapatid ko yan, kapag ako ay tumayo sa isang bagay na pinaniniwala ako, kahit magkampi-kampihan pa sila, hindi po ako natitinan. Kaya may gusto ko ikwento sa inyo. Kamakailan lang narinig ko dahil nalaman nila na tinanong ko ni Yorme na maging kanyang katambal. Pinagplanuhan po ako ng pamilya ko. Nilabas ng aking ina ang polo shirt ng aking ama. At sinabi, ipasusuot nila sa akin ito. Gaya ng pinasuot nila to kay Ali nung tumatakbo dati. At alam niyo po anong ginawa ko? Inunahan ko sila. Kaya pinatatakan ko ng malaking bulaklak ang aking likuran. Nakikita niyo po ba? E pinapaktigyan ko na pero nasunod pa rin ang aking kagustuhan. Alam niyo, ang ibig sabihin po ng bulaklak na makulay na ito ay ang pagiging inklusibo. Na siyang tinayuan ni Yorme Isko Moreno Dumagoso nung siya ay mayor ng Maynila. At tinayuan ko nung ako ay broadcast journalist dahil para sa akin, itong mga advocacy akong ito kailangan paglaban hanggang sa dulo ng mundo. Ang una po dyan ay ang ating mahal na senior citizens. Taas ang kamay ng mga lolo't lola namin! Tulong na po yung iba! Alam niyo po, mga lolo at lola, nung dati kayo ang malakas, kayo po ang nag-aalaga sa amin. Ngayon kami naman ang malakas, kami naman ang mag-aalaga sa inyo. At alam ko, ang pagmamahal niyo kay Yorme, ang daming senior citizens, naku, wheelchair na po. Pag nakita si Yorme, biglang tumatalon at sumisigaw ng bumalik ka na. Kaya nakita ko, Yorme, inalagaan mo nga ang senior citizens. Pangalawa, ang aking tinatayuan ay ang ating mga kapatid na may kapansanan. Mahirap pong magkaroon ng kapansanan. At pagtingin ko sa ginawa ni Yorme, inalagaan rin niya ang ating mga PWD sa Job Inclusivity Act. Ang ibig sabihin, maaari silang magtrabaho kahit na sila ay may kapansanan. At dahil ako po ay dating artista mula sa entertainment industry, importante po sa akin na bigyan ng pantay-pantay na oportunidad pati ang ating mga kapatid na LGBTQ+. Pagtingin ko kay Yorme, inalagaan din niya ang LGBTQ+. Meron nga siyang Becchies of Manila eh. At meron din akong isang mahal na isang sektor dito sa ating lungsod at yan po ang mga Muslim community. Meron po bang Muslim dito o giniginaw lang kayo kaya meron kayo nakatago sa ulo? May Muslim ba dito? Taas ang kamay. Assalamualaikum po. Hindi ako sigurado kung Muslim po kayo o giniginaw ang inyong ulo. Pero alam niyo po, dahil ako po ay tubong San Andres Bukid, marami pong mga Muslim sa aming barangay. At bata pa lang po ako, pinatrato na nila akong para nilang kapatid. Alam ko ang kagandahan ng inyong kultura at inyong mga hinaing na marinig. Alam niyo, nung Mayor si Yorme, narinig niya kayo. Kaya nga gumawa po siya ng Manila Muslim Affairs. At sino dito ang solo parents?